Punta naman po tayo dito sa issue naman, may mga grupo na nagsasabi, yun po kasing mga PWD may booklet din hindi po ba? Sila din po Mm, ba sooner yes. mapapasama sa po pwede na ring maka-avail itong discount o nung mga serbisyo o nung mga gamot nang hindi na kailangan itong booklet? Yung pong sa usapin ng PWD, hindi namin muna tinignan dahil yung malakas na clamor is mula sa ating senior citizens. Mm, Ngunit mm. alam namin na kung ang ginamit natin na logic sa senior citizens ay para mag-comply sa batas at dapat mas madali dun sa buhay ng benepisyaryo, yun din yung susundin natin. Pero kailangan pa namin ng tignan ng mas malalim kasi ibang batas po yung para doon sa PWD. Yun ho Oo. kasing sa senior citizens, medyo mas established na batas na siya since 2010. Saka nung nakita nga namin, sabi nga ng mga abogado sa loob ng DOH, parang this is a very straightforward correction, sabi nila. Not open to interpretation kasi wala sa batas na nakasulat eh. Doon sa PWD, admittedly ako mismo, hindi pa ako nabibrief kung nakasulat ba talaga doon sa Republic Act nila. Yun yung mga kailangan sagutin eh. At kung nakasulat man, ano ba yung takbuhin? Kasi like ito, diba, nakita mo sa interview, DJ, siya nakabisado namin yung sa seniors eh. It just so happened nakagawian pero hindi naman nakasulat. Yung PWD, aralin pa namin kung ano ba ang history ng requirement na yun. Oo, tsaka siguro for PWD dahil may issue ngayon ng paggamit ng mga fake PWD IDs, kailangan siguro kung ipatutupad to sa kanila, maayos muna no yung sistema nung listahan ng mga totoong PWD kasi nadadama yung mga totoo dun sa mga gumagamit ng peking PWD ID ngayon. Pero puntahan po natin ngayon naka-code white alert ang lahat ng mga Mm, ospital at health facilities under DOH. yes. Ang ibig sabihin po nito para lang sa kapakanan ng mga kapatid natin, pag sinabi nating naka-code white alert, ASEC ang ibig sabihin? Ibig sabihin po ng code white ay alerto yung mga ospital. Yun pong mga Mhm. kagamitan ay kung kinukumpleto, yung pong kasi ayoko naman manakot pero ito na panahon ng paputok eh. So parang okay, yung mga pangputol ng daliri, sa matitigas ang ulo, yung mga IV fluids, naka-stockpile po yan para mabilis ang kilos kapag dumating sa emergency room. Yun ho ibig sabihin ng code white. And Mm. ngayon this year, it's the first time na formally minomonitor ng DOH kasabay ng mga fireworks. No? Kung puputok yung mga fireworks, yung mga ugat kasama ang palad kapag nasa stroke puputok rin. So dapat Mm. tinitignan namin yung mga kaso ng stroke, ng heart attack. Mm. Binibilang rin yan starting this year from December 21 up to January 6. Oh, kamusta po yung bilang ng mga injuries natin or firework related injuries? Ngayong papalapit na po ang bagong taon. Mataas po ba compared last year? Nung ating pinakahuling tatala, no, actually inaantay kong sabi ko, nako, mahihiya naman no kay DJ tsaka hindi umabol yung for December 25, 6 a.m. Pero yung December 24, 6 a.m. yung kahapon, 25 total cases. Mas mataas po siya kumpara dun sa nakita natin sa mga nakaraang taon. No? Ang dahilan po nito nakikita namin and hindi na kami nagulat kasi habang palayo ng palayo dun sa pagtapos ng pandemya, syempre mas nagiging kumpiyansa ng mga tao. Pero DJ Cha, ito, I think baka kayo yung maging breaking, no? Yung takedown in terms of anong fireworks yung dahilan. Ngayon ko lang rin nakita at maglalabas din kami, pero kaya yata yung mauuna. Yung illegal fireworks, yung pinakamarami, I think as much as 84% nung ating mga kasong natala. This is for this year, yung pinakabagong data na 84% ay dahil sa illegal fireworks. Ang nangunguna ay si Boga, Siyam, tapos si Five Star, 5. So parang ang signal nito is parang kami rin nagko-coordinate din kami sa ating mga kapatid sa law enforcement kasi mukhang maraming matitigas ang ulo na kung hindi man nagbebenta ay gumagawa ng mga illegal na fireworks at yan yung nagiging dahilan ng karamihan ng mga injuries thus far.